Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan is Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat po na sa mga subscriber. New subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta kayo dyan sa description below o kaya sa YouTube ko, makita nyo po dyan yung link ng aking FB. I-message nyo ako sa aking messenger para sa details. Diyan kayo kumuha kasi may nanggagaya sa akin para hindi rin kayo ma-scam. Energy reading, general reading tayo, hindi mo ito personal reading. Okay? Okay, tingnan muna natin Scorpio. Ano itong nasa kamay ko? Okay, Scorpio, may mga bagay ka na iniisip this time. Na doon sa point na yun, no? May mga bagay ka na pwedeng sa iba sa inyo, iniisip nyo ito, or pwede may mga bagay na inumpisahan ka na ngayon, no? Or pwede may mga idea ka na gustong gawin o i-pursue this time. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na maaaring may mga excited ka to pursue yung mga project na gusto mong gawin. Mga new project, mga new creation, pwedeng doon sa point na yon, or pwede rin na may mga bagay o sitwasyon na dumarating o may mga dumarating na oportunidad para sa iyo. No? At magbibigay ka doon ng effort and hard work na doon sa point na iyon. Ano? Sa iba, sa inyo, may mga bagay ka na pwedeng may mga bagay ka na gusto mong kausapin, or sa iba dito is may mga bagay ka na gusto mong i-let go o alisin o ilaya yung sarili mo sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Pero nahandun yung point na may mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Alam mo yung, you are more on thinking kasi this time. Pwedeng napofocus ka sa nakaraan, or may mga worrying, anxiety, depression, stress, burden sa iba sa inyo. Pwedeng nahandun sa point. Pwede rin naman kasi na may mga time talaga na alam yung paulit-ulit yung nightmare o yung panaginip nyo, o may mga panaginip kayo na napapanaginipan na maaring hindi nyo maintindihan or hindi nyo ma-explain, pwedeng nahandun sa point na yun. Or sa iba sa inyo is pwede rin may mga migraine kayo, kanyan, o kaya may mga nakakausap kayo or kinakausap or makakausap na makakapagbibigay sa inyo ng stressful, makakapagbigay sa inyo ng stress or depression man yan, pwedeng nahandun sa point na yun. There's a group of person, ako na nakikita dito, no, hindi ko alam kung yung group of person na yon is magkakaroon kayo ng pag-uusap-usap, or may mga problema kayo na pag-uusapan, or magkakaroon kayo ng problema, or yung mga tao para sa iba naman, yung mga tao na hindi naging totoo para sa iyo, or siya yung hindi naging totoo para sa iyo, no? Ibig sabihin, pwedeng niloko ka niya, dinaya ka niya, binitray ka niya, mga ganyan sa iba sa inyo. Pwedeng sa iba sa inyo is may tao or mga tao na paulit-ulit na same pattern yung ginagawa niya sa iyo, or paulit-ulit na hindi nagiging good yung situation. Pwedeng nahandun sa point na yun, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also is nahandito rin yung situation na mayroong tao na maaring ini-ignore ka niya o ini-ignore mo siya, vice versa. Sa iba naman dito is pwedeng may tao na blilak ka niya o blilak mo siya. Sana hindi dumating sa point na magkaroon sa iba sa inyo ng pagpa-blackmail. Okay? Miwas na lang din kayo. May marireceive ka daw na news, communication, messages, o may hinihintay ka, or may tao na naghihintay when it comes doon sa sitwasyon na sinabi ko, no? Yan. Or pwede ikaw naghihintay ka, ganyan, na ganito, ganyan, ganun. Yun. May paghihintay din kasi ako na nakikita sa iba sa inyo. And then, merong mother figure, ako na nakikita dito. Pwedeng mas ahead to sa'yo, or pwedeng same age kayo, no, or hindi nagkakalayo yung age, na maaari magkakaroon ka ng komunikasyon sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng sa iba sa inyo is hindi man siya same age, or hindi man siya or kung ano man yung age niya, totally, kung ano man yung age niya, ang nakikita ko dito is may support. Ibig sabihin, either may taong hihingi ka ng suporta, or may taong magbibigay sa'yo ng support. Or ikaw ito sa kanya, ha? Vice versa. Yun ang nakikita ko
dito. Mag-ingat ka daw pagdating sa trabaho mo, sa kaperahan mo, at sa mga tao na magbibigay o magpaparamdam sa'yo ng parang kung may mga offer dyan, yan, you need to be careful lang din, ganyan. Kung may mga tao makakausap ka, you need to be aware lang din sa paggastos o paglabas ng pera, mag-ingat ka lang din daw. Sa mga bago makikilala mong tao, mag-ingat ka rin daw, ang sinasabi dito. Kasi pwedeng yung mga sitwasyon na yon o may mga bagay o sitwasyon sa buhay na pwedeng mauulit muli. Ang dami nun, ate. Oo nga, 'di ba? Kung may mga bagay na kailangan mo i-cut, i-let go, is kinakailangan mong gawin 'yon. No? Kailangan mong mag-focus to a new horizon o to a new beginning into your life. Ingatan mo din yung likod mo, balikat, balakang, or bandang likod, batok. Hindi ko alam kung may sakit ka ba or pwede may mga pananakit ako nakikita sa iba sa inyo. No, nahandun yung point. Also, someone's abandoning. Hindi ko alam kung may tao na inabandonahan ka o inabandonahan mo siya. Meron din ako nakikita, maybe this is the past situation para sa iba. Merong nawala akong nakikita na maaring isa iyon sa nakapagbibigay sa'yo ng memory or reflection from the past o naalala mo siya, pwedeng nado sa point na yun. Marami kasi ibig sabihin, pwedeng nawala siya kasi they abandoning you o inabandonan mo siya o naiisip kaya mo siya, naisip. Pwede, sa iba dito ba kinuha na to ni Lord kasi nandito rin yung sundo sa iba sa inyo. And then also, may tao dito na hoping hindi ikaw but still may tao kasi akong nakikita na gusto kanyang kausapin, someone spying also, pero kilala mo na siya eh. Babae man siya o lalaki, but still kilala mo na itong tao na to. Sa iba dito, mas bata to sa'yo. Sa iba dito is hindi siya mas bata sa iyo. Ibig sabihin, either ano siya, nasa 40 plus something, parang nando sa point na yun, or mga 35 to pataas, mga ganyan. Ako nakikita sa iyo, bata, basta kung ano man yung edad niya, kasi may tao kasi dito na gusto kanya kausapin o gusto mo siyang kausapin pero nahandun yung kaba o takot, no, na nakikita ko sa kanya. Kaya parang nahandun na lang siya sa point na day thinking. Yun nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong ay! Shame! Sabi ko, parang may malagkit. Oh my God, anak! Nagpupo yung anak ko. Pinupuan niya yung card mo. Ayun lang. May blessing agad si Scorpio. Okay, tingnan natin ang iyong energy. Anak, mamaya na. Ato de. Energy ni Scorpio. Please show me. Energy ni Scorpio. Tandaan nyo palagi na tayo is vice versa kasi hindi mo to personal reading. Energy reading po tayo. Okay. Aray, ang sakit ng likod ko. Ako ata yung masakit yung likod. Okay, when it comes sa iyong energy. When it comes sa iyong energy, nandito yung sitwasyon mo sa buhay mo na maaring may mga bagay o sitwasyon na parang gumugulo sa isip mo. No? Pwedeng na may gumugulo sa isip mo na maaring ito, tulad ng sabi ko na parang pabalik-balik, or pwedeng na sa point na nagkakaroon ka ng reminiscing from the past situation. Either na meron kang namimiss, or sa iba sa inyo, meron kang naaalala sa mga nakaraang sitwasyon, kung how many years man yan, days or weeks or months man yan, pwedeng na sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Nare-revisit mo yung mga nakaraang sitwasyon. And then also, sa iba naman sa inyo, baka may mga pain ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung pagod ka ba, or ano bang ginagawa mo, bakit napapagod ka. Kung sa trabaho yun, natural yun, no? Kasi wala lamang madaling trabaho.
Pero kung napapagod ka in a situation na walang katuturan, parang it's your fault. Kasalanan mo na yun, di ba? O kaya may mga bagay o sitwasyon na you feel exhausted. Ganyan, na-feel mo na parang pagod ka, ganyan. O may mga pananakit na mga buto-buto, kalamnan, kasukasuan, muscle, pwedeng nandun. O kaya pwede rin kasi na may mga taong mapanakit, no, pagdating sa'yo. Kumbaga is you give your support pagdating sa kanila, pero ang ibinalik nila sa iyo is hindi maganda. Pwedeng nandoon sa point na yon, kaya medyo na-struggle yung iba, no, sa iba sa inyo, or sa iba naman sa inyo is nandoon yung point na merong situation na someone want to confront, parang may tao na gustong kumprontahin ka, gusto kanya kausapin, or gusto niyang makipag-connect sa'yo, or ikaw ito sa kanya. Ang hindi ko lang alam kung tinatalikuran mo siya o tinatalikuran ka niya, or hindi ka niya lang niyang pinapansin, or ikaw ito, hindi mo siya pinapansin. Parang may nakikita akong ganun sitwasyon, sa nakikita ko dito. Pwede rin kasi na busy ka, or baka busy siya, 'di ba? Pwedeng nandoon sa point na 'yon. Or ang pinakamasakit kasi dito is yung nagdededmahin ka. Di ano pa yung point na 'yon. 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandoon yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na ginawa na noon, na muli mong gagawin this time. 'Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng magkakaroon ka ng communication or pakikipagkitang muli. Sa iba naman, sa iba, magkakaroon ka ng communication or pagkikita muli sa mga taong nakita mo na noon o nakausap mo na rin dati na magkikita muli kayo ngayon o magkakausap muli kayo ngayon. Pwedeng nahado sa point na yon. Okay, tingnan natin ang iyong parating. Ano pang parating kay Scorpio? Sorry, anak. Kasi ba't naandyan ka naman, anak? Nagbalasa si mami. Ang daya mga anak ko. Kasi yung nila, yung tissue ba, pero ang pasasalamat ko sa kanila kasi dito lang sila. Pagka kung sa anak ko, doon sila pupupo. Kaya nakukuha ko siya. Di ba? Mababait yung anak ko, talagang papupunas talaga nila sa akin. Di ba? Parating kay Scorpio, please show. Ano yun, universe? May sinasabi si universe. Iniisip mo. May nalulungkot ata. Okay. Parating sa iyo. Uy. What happened? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa dito is may tao ka daw na makikilala. Bago. Yun ang sabi. May bago kang taong makikilala or makakasalamuha. Sa iba naman sa inyo, may tao, babae, gusto niya ng open communication, vice versa. Babae man siya o lalaki. Union, commitment, connection. Yun ang sabi dito. Pwedeng this week, biglang this week or this day, baka biglang kumonekto sa'yo. Or ikaw ang kumonect sa kanya. Parang may pag-uusapan kayo eh. Pera? Bahay? Lupa? Yaman? Teritorya? Parang ganun. Ako nakita. Or family situation, parang nahando sa point na yon. Mga family matter, may problema ako nakikita kasi sa iba sa inyo. Okay, parating din sa iyo is, parating sa iyo, meron ka daw gagawin na opportunity, no? Sa iba sa inyo, there's a new opportunity ako na nakikita sa iyo, na you want na para maging stable, parang gusto mo maging stable yung situation na yon.
Yun na nakikita ko. Pero, yung gagawin mo opportunity na yun daw, may papasok na pera sa'yo. Yun ang sabi. Yun na nakikita ko dito Medyo hard or mahirap yung situation, pero may papasok na pera. Yun ang sabi. Yun na nakita ko. Sa iba naman sa inyo, pwedeng mga bagong trabaho ito, mga bagong proyekto, or mga related to a money, ganyan, pagtatrabahuhan, pwedeng na, o kaya sa iba sa inyo, may mga shifting happen, pang umaga, patanghali, pang gawin, magkakaroon ng shifting, or kung sa place yan pumunta ka sa section 1, section 2, section 3, section 3, parang mag-shuffle, parang ganun sa iba. Meron, parating din sa iyo is, merong kang duty. You have a duty to do no? Parang may gagawin. Ay, ang galing mo, 3 yung 10 mo, Ayoko lang. Kasi ito kakulay kasi siya, Meron kang 3, 10, 10, 10. Ibig sabihin, there's a completion situation, na magaganap sa buhay mo. Or merong mga sitwasyon na tatapusin mo talaga siya. O parang handun yung point na hindi ka titigil hanggat hindi natatapos yung sitwasyon na yun. Parang nahandun sa point na yun. Sa iba ganon. Or handun yung point na iba sa inyo is, meron ka daw sitwasyon na gagawing muli or sisimulan na, or nahandun yung point na umaasa ka sa sitwasyon na matatapos mo yun. Yun ang nakikita ko dito, Nahandito rin yung point na there is someone here na parang gusto niya ng apology, no? Sa iba sa inyo, may tao na gusto niya ng apology. Ay, may mga papanaginipan kayo. As in, may mga panaginip kayo na mabilisan lang itong panaginip nito. Hindi ko alam kung maaalala nyo siya or hindi, pero mabilisan nyo. May mga panaginip kayo, mabilis lang siya. Ganun. Sana maalala nyo kasi baka nahandun yung sign. May mga unexpected blow-up emotions happen into your life. Ako nakikita dito, pwede rin kasi mga disappointment sa isa o dalawang tao, ganyan. O may mga disappointment plan ka na mangyayari o magaganap o gagawin. Kaya mag-ingat din kayo, you need to be very careful when it comes sa mga plano mo, decision, action, and movement. Ingat ka. And isa iba dito, mga depression, heartache, pagkalito, or lungkot, maybe sa iba, or mga intense situation na pwedeng nahandun sa point na iyon. Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat ka daw talaga, Iba dito, separation Siguro when it comes to a separation, marami kasi ibig sabihin ng separation. Separation also is a distance, Halimbawa, a distance or separation for a while, for a better, o kaya distance lang siya o boundaries. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba ganon. May financial problem kayo? Sa iba sa inyo, meron kayong sakit. Ingat kayo. Or a family member may sakit. Magpa-check up kayo Huwag nyo kakalimutan yung sarili nyo. Sa iba dito, may tao dito na habang buhay, kailangan ng maintenance. Kailangan ng check up. Do your things or do your duty pagdating dito sa iba sa inyo. May bibiling ka? Meron ka daw pagkakagastusan. Yun ang sabi dito. Iba sa inyo, meron daw kayo pagkakagastusan na, ano ba yung nakita ko kanina? Hindi ko nakita yung second, kahit nakalimutan ko. Either may bibiling ka or may pagkakagastusan ka. Yun ang nakita ko dito. May travel yung iba. Sana po yung universe. Hindi ko alam kung bibili ka ba ng souvenir, ng gift, or basta may pagbili ako nakikita, or makaka-receive ka ba nito, or parang gano'n. Sa iba dito, meron ako nakikita na assistance, help, and support. Ikaw sa kanya, or siya ito sa'yo. May gano'n ako nakikita. Nagcha-charity ba kayo? Baka iba sa inyo nagcha-charity. Make sure lang na yung pagcha-charity nyo, good dyan Baka mamaya
yung ginagawa nyong charity or pagtulong, inaabuso na kayo. Okay? Tingnan nga natin, dapat iwasan. May mga business kayo, malaki man o maliit, maybe you have a business. Sa iba sa inyo, mag-ipon daw kayo ng pera. If you want a business, syempre. Walang mag-business ka, wala kang pera. Okay. Puro pera yung lumalabas sa'yo, ah. Alam mo, ipapasok sa yung pera talaga. May mga outgoing situation pala iba, no? Magkakaroon ng union related to a family. Or mga connections. Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre nagkamot pa talaga si ate, di ba? Iwasan mo, syempre, yung mahata ka ng nakaraan. Yan, iwasan mo yung mahata ka ng nakaraan, iwasan mo yung mga taong bully o pakisawsaw sa bully o baka naman ikaw yung bully, iwasan mo rin yun kasi hindi rin siya maganda, di ba? Kasi syempre magbabakyan sa'yo. Iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo. Hindi ka magkaroon ng self-care when it comes sa sarili mo. Syempre, yung sabi ko kanina, mag-ipon kayo ng pera. Okay? Hanggat maaari. Kung may mga bagay na kailangan mo, i-let go muna. Huwag masyadong maging matulungin. Hindi ko naman sinasabi na wag kang tumulong. Huwag lang masyadong maging matulungin. Kasi at the end, wala. As in, ilalet go ka ng mga yan. Kailangan ka nila kasi need ka nila. Kasi may tama ba? Parang tinagalog ko lang tsaka in English ko. Kailangan ka nila kasi may napapala sila sa'yo. Paano kung ikaw yung nangailangan? Think din pag may time, okay? Syempre, iwasan mo din na hindi ka maging open-minded, no? Kumbaga is, kailangan mong lawakan talaga yung isip mo, ganyan, lawakan mo yung mind mo, yan sinasabi rin dito. And syempre, iwasan mo yung mga sitwasyon na pwede maka-burden sa'yo. Iwasan mo yung ma-loss of thought ka, umiksi yung pasensya mo, hindi mo ibigay yung effort and hard work mo sa sitwasyon, iwasan mo na magkaroon ng mga pagpapaliban, hindi mo ma-manage yung mga dapat mong i-manage. Kumbaga, manage mo ng may organize lahat ng aspeto ng buhay mo, okay? Iwasan mo yung tamarin ka. Iwasan mo yung mga taong maiksi ang pasensya o mga taong tamad. Siyempre, yung mawala ka sa plano mo, iwasan mo yon. Iwasan mo is not to find peace. Ibig sabihin, kung gusto mo ng peace talaga sa buhay mo, umayos ka. Hindi, joke. Tama din naman, diba? Hindi. Kumbaga, kung gusto mo ng peace sa buhay mo, syempre, umiwas ka sa mga gulo. Umiwas ka sa pwedeng mag-struggle ka at mag-burden ka. Kailangan you have a plan, diba? Kailangan may pera ka. O halimbawa, wala kang ipon ng pera. O paano pag may nangyaring struggle? O kaya sabi ko, umayos ka. Baka sabihin nyo, bastos to si ate yan. Hindi naman. Para ina-explain ko lang sa inyo. Yan, iwasan mo ha. Iwasan mo mga ganong sitwasyon. Iwasan mo na hindi ka talaga magkaroon ng paninindigan sa sarili. Okay? Na hindi ka maging matatag. Na hindi mo labanan yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Na hindi ka nawala din yung determination mo. Kailangan you have a determination to do things right. Na yung tama. No, nando sa point na yon. Hindi yung isip ko lang ng isip, yun. O di wow, kung hindi sana kung lahat na ng tao nag-miracle na, okay? Siyempre kailangan mo pa rin ng action and movement at plano, ganun. Yung mga sitwasyon na ikaka-frustrate mo, iwasan mo. Siyempre yung mga pakigulo, away, iwasan mo yan. Di ba? Gawin mong busy yung sarili mo para hindi rin nag-struggle yung mind mo. Kumbaga mag-focus ka talaga sa ikaka-success at ikaka-growth mo. Ganun. Okay? Love.
Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love, issue. Hala, oh, oh. Ay, ito pala yun. Ano ba yan, ate? Naguluhan ako. Kasi may lumabas tong ano eh. Aba. May something. Kuhanin ko lang to. Universe, may gumagawa sa kanya? May gumagawa po sa kanya? Wala. Hindi siya hindi siya, actually hindi daw to black magic ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito is may another message May tao dito na may masamang pakay sa'yo. Or maybe, may tao na may lihim na may masamang ginagawa. Yun ang sabi dito. Siguro naman alam nyo na yun, diba? Kung ano man yung mga yan. Mga bad habit situation, kanya. Sa iba naman sa inyo is may tao kasi na marunong. Hindi ko alam pero either hindi siya black magic totally. Either ito is palipad hangin, o kaya naman is nagsasalita siya ng mga ibang lengguwahe. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun ang sinasabi dito. Tapos, sa iba naman, maari kong yung tao na nagsasalita ng ibang lengguwahe, sa tingin ko, nagtitingin-tingin lang din to sa sa mga YouTube, sa mga ganyan, o nag-aaral to. Yun, na may ginagawa sa'yo. Sa iba dito, mga palipad hangin to, ganyan. Sa iba, no? May tao na may dark thoughts. Sa iba, kung hindi naman nahado sa point na yun, meron mga tao, or may tao, babae, lalaki, tapos may bata pa ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yun, situation na yun. Ang sinasabi niya dito, sana hindi ikaw ito na may dark thought Sabi kasi dito is, meron siyang unfinished business pagdating sa iyo, or ikaw ito sa kanya. Yun ang sabi. Pwedeng, baka naman may utang ka. Sabay ka na. Baka may masama kang ginawa, kaya ginaganito ka. Ikaw bahala ka. Or siya ito sa'yo, okay? Tingnan natin when it comes dito. Okay, dito na tayo, ate. Kinuha ko lang para mas maklear natin yung yung masamang energy na nakita natin. So, iba sa inyo, you're stuck. Ibig sabihin is, meron daw kayong hindi pa natatapos na sitwasyon in life. Kaya nakita ko na you're stuck or stagnant. Anak, tabi. Love. Tabi mo na, anak, dyan. Okay, kung kayo is single, kung kayo, devil again? Tayo dyan. Sa iba sa inyo, may umiinom ng alak. Umiinom kayo ng alak? Huwag na kayo uminom ng alak, hindi maganda yan sa katawan. Anak, gumen. Ate nakikialam. Oo nga naman, pakialamera. Basta drink moderately Sa iba sa inyo is another message na naman, universe. Bakit kaya ang dami niyang mensahe na gusto ibigay sa'yo ito? Sabi dito, merong ganun din nakikita ko May problema pagdating sa pera. Ako nakikita sa'yo. As in. Basta connected yung pera. Hindi ko alam kung sa work ba yan, sa business ba yan. Basta connected yung pera. Merong something na connected sa pera.
Okay, when it comes sa pwedeng matagal na yun eh, no, sa iba. Yan, sa iba sa inyo, mga ano siguro yan, mga mana, bahay, lupa, territorial, mga ganyan. Anak, tabi nga kayo. So, okay, sa mga single dyan. Sa mga single, kung may nakakausap ka na, parang iba dito, may nakakausap na kayo, no? Isa o dalawa sa iba. Pero bakit medyo stress ka dito? Pwedeng paulit-ulit yung isa dito, no? Paulit-ulit yung sitwasyon. Pero mag-ingat ka raw, oh. Kasi medyo dramatic yung situation, eh. Ako nakikita dito. Pwede rin kasi, basta medyo may pagka-dramatic yung situation. Kaya ingat ka na lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Yes, oo, di ba kitang-kita naman, nagkaroon ng hiwalayan. Kasi andun na yung chaos eh, no? Pwede nagkaroon din kayo ng problema when it comes sa give and take relationship o kaya naman is nandun yung point na is kailangan lang talaga kita kasi for something. Pwedeng nahandun sa point na yon. Maaaring may nalaman din kayong katotohanan. Pero nakita ko dito kasi is may pagbabalik or may gustong bumalik, no, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Baka this week magkaroon kayo ng connection nito sa nakikita ko dito or in a month sa iba. Sa iba naman sa inyo, vice versa. Sa iba naman sa inyo is ingat ka lang ano baka amuhin ka uli. Kasi may pang-aamo kasi ako nakikita. May pang-amo. Well, nasa iyo yan, choice mo yan. Siyempre, wag lang, siyempre, matuto sa nakaraan. Kung kayo naman is, pwede na kasi na nag-uusap na rin yung iba, no? Ganyan. Mag-uusap, hindi mag-uusap, mag-uusap, hindi mag-uusap, pwedeng ganun sa iba. Kung kayo naman is may third party relationship, yes, may third party po. No? Kasi hando yung depression na talaga. As in, hando yung depression, hando yung hindi na siya balance when it comes to disconnection. Nararamdaman mo na rin naman, di ba, na hindi na ikaw mahalaga at wala nang, kumbaga, wala na yung pagpapahalaga. Siguro, medyo may mga times din siguro na minsan malamig, di ba, minsan okay, parang hot and cold yung situation, pwedeng nahandun sa point na yun, pinabalanse mo na lang siguro yung situation, ganyan. Pero, still, paulit-ulit ito, no? Kaya medyo may konting lungkot ako nakikita or feeling emotional talaga. Pwedeng nahandun sa point na sa iba sa inyo, your choice na to eh, choice mo na to. Sa nakita ko dito, choice mo na yan kung gusto mo makipaghiwalay o humiwalay. Sa iba sa inyo, pwedeng dumating kayo sa point na maghihiwalay kayo. Yan. Hindi na rin nakakasundo eh. Andun na rin yung mga conflict, kumbaga. Sa may mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship, nandito yung situation na medyo hindi lang siguro kayo nagkakasundo sometimes, ano, siguro kung sa LDR, hindi kayo same time, o kaya may mga hindi mag-get lag yung mga pag-uusap, may mga chaos kasi ako nakita, pwedeng nahandol sa point na yon or pwedeng hindi siya ganun ka-stable when it comes in this connection. Kumbaga, hindi ko lang alam mo ay, but still, hindi ganun ka-stable yung situation. Parang, yung isa lang sa inyo is siguro napaka-patient lang talaga nung isa, kaya rin siguro na tumatagal talaga, no? May mga hindi pagkakaintindihan, conflict or tension na pwedeng mangyari in this connection, sa part niya o sa part mo in this connection, o mga disappointment, mga ganon. Parang paulit-ulit lang din kasi yung situation, ano? Sa nakikita ko dito, may mga ikaka-stress, ganyan, kaka-worried na situation, yun na nakikita ko dito. Pero syempre, habaan nyo yung pasensya nyo pagdating sa relationship, no? Sa nakita ko, kasi wala naman kayong third party, di ba? Habaan nyo na lang yung sitwasyon. Siguro may mga bagay lang talaga na pagdadaanan ang bawat isa or itong connection na to, baka may pagdaanan lang kayo. Yun na nakikita ko dito. Kasi medyo yung situation kasi mai-stuck. Parang there's a stagnant, stuck situation ako na nakikita when it comes disconnection. Or pwede rin kasi na sa connection na ito is may obstacle o may balakid, no? O may pagsubok talaga. Yun na nakikita ko. Iba dito commitment kayo dito sa connection na no? Pero wala ka sa inyo, yung loob nyo dito sa nakita ko dito. Sana hindi kayo on and off, ano? Sana wag naman. Kasi nakakapagod din yan. Tandaan nyo, pahalagahan nyo yung relationship nyo kasi pag ang isa sa inyo napagod,
kahit bumalik ka dyan, mahihirapan ka. Well, may pagkamartir din naman ng mga Scorpio. Choice mo na yan. Okay, money and trabaho, Scorpio. Money and trabaho po para kay Scorpio. Okay. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho, siguro naman, kailangan nyo na rin mag-aksyon. Di ba? Siguro naman, huwag ka lang hintay ng hintay na bumaksak yung bunga. Di ba? Tsaka kakilos. Bulol pa si ate. Kailangan mo din mag-aksyon. No? May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo panindigan. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mong pilitin na makahanap ka ng trabaho. Okay? Yan. Kumbaga, pag na-reject ka ng isang beses, okay lang yun. Na-reject ka ng isang beses, pangalawa, pangatlo. Malay mo sa pang-apat, di ba? Mga ganun sitwasyon. Okay? Okay, kung kayo is may trabaho, sa may mga trabaho dyan, or kung ano man yung hawak nyo na meron kayo, business, trabaho, something, no? May mga tao na hindi magiging good or same page kayo nito mga ito, no? Kasi may mga taong galit, may mga taong hindi ka gusto, ganyan, pwedeng may mga taong inggit, o kaya pwede rin naman na may mga situation when it comes sa paligid mo na unti-unting magkakaroon na pagbabago pagdating sa kanila or ikaw ito sa kanila, ikaw ito sa kanila, vice versa. Merong magiging reason talaga, as in. Tsaka mag-ingat ka lang sa trabaho mo kasi may mga, o sa paligid mo, no, may nagmamatsyag o may pagmamatsyag. Pwedeng ikaw ito, siya. May pagmamatsyag, may mga tao talaga na hindi magiging totoo, dishonest, liar, i-manipulate ka nila para sumunod ka. Tapos may mga tao din ako nakita, ang galing nilang magsalita, as in, magaling, matalino, smart, pero may pangdiling lang. Mag-ingat ka. At yun ang palagi mong kailangan mas maging matalino ka sa kanya. Kasi may strategy siya when it comes to talking. May strategy siya when it comes sa sana hindi ko ito. Okay, sa pera mo siguro sa iba sa inyo nahandad ka sa punsi, lalo na kapag medyo may edad ka na, di ba? Baka naghihintay ka lang ng pension mo. O kaya naghihintay ka lang ng suporta na magagaling sa ibang tao, pwedeng nahandun sa point na yon, no? Yan na nakita ko dito. And then also, sa iba naman sa inyo, pagdating sa pera, is there's an offering situation ako na nakikita na pwedeng makatulong yun sa iyo. No? Pwedeng yun yung makatulong sa iyo para mas lumago yung iyong kaperahan or magkaroon ng income pa more. Yun. Kaya, kung ano man yun, is kailangan mong panindigan yun or kailangan mong i-accept yung situation na yun. Kumbaga, there's a creativity situation ako na nakikita sa iyo na maaring makakatulong o makapagpapabago sa iyo pagdating sa kaperahan. Mas maganda yun, no? Pwedeng may idea ka o kaya may offer, ako nakikita, i-receive mo yun. Sa nakita ko dito, sa iba sa inyo, mas magiging busy ka this time, ano? Sa iba sa inyo, baka maging busy ka. Yan, baka papunta ka na sa busiest situation. Yan, may mga bagong opportunity ako nakikita. Pwedeng iba sa inyo is nagkakaroon na rin kayo ng mga bagong pananaw sa kinabukasan. Kaya nahadun ka sa point na mas the more busier, the more money to come, di ba? Nahadun sa point na yun. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, this are also the revert situation na siguro kailangan nyo mag-revert or kailangan may mga bagay o sitwasyon kayo na kailangan mong baguhin sa sarili mo. Yan, siguro alam mo naman din yun at naiintindihan mo yung sinasabi ko, no? Yun, kung ano man yan, para mas maging maganda yung flow ng inyong kaperahan, gawin nyo. Okay? Mag-ingat ka na lang sa mga taong pwede kang lokohin, dayain, gamitin, o linglangin. O mga taong tuso. Mga tao na kukuha nila yung tiwala mo. Mga tao na may palihim na masama pagdating sa iyo. Yung mga tao na ibibetray ka. Mga pangloloko, pandiling lang. Mag-ingat ka o mga pagnanakaw. Sana hindi ikaw ito, pero kung
hindi ikaw, mag-ingat ka sa kanila. Arigato naman, God bless.